Eto, inamin na po ng abogado, Attorney Palad yata yun. Abogado ni Ramil Madriaga na nakakulong ngayon dyan sa Bikutan na pag kinailangan sa impeachment hearing o trial laban kay Sara Duterte ay makikipag-ugnayan daw ito. Ganun pa man, sinabi po ng abogado na hindi sila kasama doon hindi sila aware doon sa isinama pala yung mga sinasabi ni Madriaga doon sa impeachment complaint, na sinasabi nga po na merong perang ginamit noong nakarang eleksyon na galing sa drug money at pogo money. Ganun pa man ang sinasabi po ng abogado, makikipag-ugnayan si Madriaga at willing maging testigo. Wow! Matindi ito. Ito po yung kinatatakutan nila dahil marami pong alam ito. Ito pakinggan po yung sinasabi ng abogado. Alam niya, no, kasi nag-aaral naman ng abogasya, alam niya na nag-execute siya ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, sa Senado, or sa Ombudsman. So yung willingness niya, yes, basta makareceive siya ng subpoena or patawag, mag-a-appear po siya. Ayun. Pero meron na po bang lumapit sa inyo? Ay, wala ko. Sabi ko nga sa inyo nung may file itong impeachment na to, hindi ko nga namin alam na gagamitin. Sa news report ko lang nalaman na ginamit pala nila as one of the grounds. After filing, wala akong lumalapit na i-ready na or what. In fact, mula nung may file yung impeachment, hindi pa kami nagkakausap ni Ramil. Although, of course, nababalitaan niya yan sa TV, yung mga news reports. Pero wala akong lumalapit kahit sino po. Ayan. Kung sakali po that this goes to trial, ready naman po kayo na i-present lahat ng video, photos, and lahat ng documents na meron kayo? Yes, kaya nga ho, yung efforts namin na makuha yung 3 mobile phones niya, sabi niya, attorney, makuha mo lang yan, at yan lahat ng ebidensya. Kaya, of course, we will exert our efforts na kung hindi namin makuha yung sa paraan namin, at least the impeachment court can subpoena, can order the court to surrender the 3 mobile phones for forensic examination. Wow. Matindi pala, ha? Yes. Attorney, ako po si JC Cosica-Ferti. Po, pinaplano na mag-apply sa Witness Protection Yun, Program. kailangan You protection mentioned, program. Your camp is seeking din na mailipat siya ng facility. Saan po ito? Well, kasi ang policy ng court, pag ang lahat ng detention prisoner pending trial, laging sa BJMP yan. Hindi ka pwede mag-request ng special treatment sa Camp Crame or sa NBI kahit na sabihin mo may threat sa buhay mo. Nangyari yan lately sa denial ng Sandigan Bayan sa isang motion ng senator na ilipat sa Camp Crame. So the only way na malilipat ka ng detention is, number 1, kung magkakaroon ng Quadcom, pwede kang kunin ng Quadcom, ilipat yung detention mo from BJMP to the Congress or the Senate, or kung magkakwalify ka sa Witness Protection Program, in which case, yung DOJ pwede ka nilang ilipat ng detention at a place na sila nakakaalam. Na hindi ka palit mo yung pag-urong ng demanda, ililipat ka lang para ma-secure yung safety mo while awaiting ng trial doon sa affidavit mo. Yan. Yan po yung abogado ni Ramil Madriaga. Ayan, sinasabi niya una kanina ay nag-aral din ng abogado pala yon. Nag-aral po ng law itong si Madriaga, kaya alam niya yung sinumpang salaysay niya ay magiging basihan yan doon sa mga posibleng kaso sa korte o kaya sa impeachment laban kay Sara. So lumalabas dito, hindi po original na kasama ang kampo ni Madriaga doon sa pagpapile ng impeachment laban kay Sara. Pero hindi naman nila kinagagalit at okay lang sa kanila na isama doon sa impeachment complaint yung sinumpaang salaysay ni Madriaga at pangangatawan daw. Paninindigan. Oras na siya ay tawagin, ipatawag para sa hearing at anuman, haharap si Madriaga. Ang number 1 concern lang nila ngayon, security. Kasi di ba, nung nakaraang taon ang pinag-uusapan dyan, di umano, although nag-deny, wala namang aamin. 2 beses daw napunta si Sara Duterte sa Bikutan. Gusto ko kausapin si Madriaga at maliban doon, may mga tao pa raw ang Office of the Vice President, umano. Nagpupunta ron, talagang gustong kausapin. Ay mabuti kung kakausapin lang ay kung ano man, hindi natin alam. Kasi yung Madriagang yan, maraming alam. Pinagtatakpan lang ng kampo ng mga Duterte. Kasi pag inamin lang marami talagang alam, delikado.
Paano hindi maraming alam? Kasama yan sa kampanya ng 2022. Malapit kay dating Pangulong Duterte, malapit kay Sara, sila nag-operate. Sabi ni Madriaga doon sa kanyang sinupang salaysay, alam niya kung saan kumuha ng pera. Alam niya kung saan i-deliver ang pera during election. At ang sinasabi nga niya, drug money, pogo money. So gambling, illegal business ang pinanggalingan. Abay, delikado yan. Magkaano? Bilyon yan. Hindi ho nalalayo doon sa mga akusasyon at ebidensya naman ni dating Senador Trillanes na dinala sa ombudsman for plunder case. Magkaiba ang plunder case dahil ang plunder sa korte pupunta yan, sa Sandigang Bayan. Ang impeachment sa Kongreso at Senado, magkaiba yon. Pero ang ebidensya, hindi nakakalayo. Hindi po biro yan. Matindi talaga. Ang nagsasabi lang niya na wala ito, politika lang. Ayun lang naman talaga ang option nila eh. Sabihin harassment, sabihin politika lang. Pero ang ebidensya at reklamo ay naglulumiyad, hindi yan basta-basta mawawala. Kasi ang impeachment ay tamang proseso under 1987 Constitution. Ang pagpapile ng kasong kriminal before Office of the Ombudsman ay naaayon din sa batas. Kasi plunder case at korupsyon ang pinag-uusapan. Kaya dalawa ho yung kinakaharap ni Sara Duterte. Administrative for impeachment, removal sa opisina, pagtanggal sa posisyon, pagbaban sa lahat ng public office pagka convicted, at yun naman ng kasong kriminal, may pagkakulong yon. Kasi plunder po yon, non-bailable offense. Hindi biro yan. Kaya asahan na natin yung mga saywar, statement, paglilihis ng istorya, pagsasabing paulit-ulit na ito'y harassment lang, walang ebidensya, hindi ho yun magiging basihan. Nasa tamang proseso na. Ang impeachment, yan ang tamang venue sa Vice President, impeachable official. Ang kasong kriminal, nasa tamang venue, nasa ombudsman, patungo na sa Sandigang Bayan. Kaya yung mga ebidensyang yan, talagang hindi pwedeng hindi ilalabas. Normal lang na sabihin ng kailang kampo na ito ay wala, mahina, paninira lang, kasi yun lang naman ang argumento. Wala nang iba. Pero pagka umusad na ang mga proseso, hindi yan kayang pigilan. Maniwala po kayo. Hindi ko sinabing guilty, pero mahirap na mahirap lusutan. At mahirap na mahirap ibaliwala. Alam niya ng mga abogado. Abogado niya at mga private lawyer. Kasi ang betrayal of public trust, mabigat na problema. Ang plunder, kung may ebidensya, mabigat na kaso. Wow, kaabang-abang. Issue lang, walang personalan, opinion, interpretation sa mga nangyari, opinion na merong pinanggagalingan dito sa aking mga channel.